Ito na naman tayo. Ito na naman. Rappler na naman. Ito kasing Rappler. Pag gumawa talaga ito ng news, talagang dispalingado. Yung sa akin na lang ang report ng Rappler, ako raw nag-aakusa na sumakay sa aeroplano si BP Lenny. Samantalang binasa ko lang naman yung pahayag in the exchange of text messages between Secretary Delphine Lorenzana and Mr. Casanova. Pero itong Rappler, pati yung iba pang dyan sa Inquirer, ako daw nag-aakusa talaga naman. Binabago niyo yung story. Oh, anyway, eto, nagre-react yung isang mayor sa Rappler. Sinong mayor? Mayor po ito ng Cagayan Valley, ng Alcala. Itong si Abogada Cristina Antonio. Anong sabi niya? Siya po yung nanawagan sa online media agency na kung maaari maging responsable kayo sa inyong mga pahayag. At sininggle out niya yung Rappler. Bakit? Sabi ni Mayor Cristina Antonio, irresponsable ang pag-cover niyo sa kalamidad na tumama sa aming reyon. At ito, you're undermining the efforts of the hardworking volunteers sa ngayong Mayor Cristina Antonio. Sabi niya po, please be responsible in reporting. Do not add to the fear in hysteria. Huwag niyo nang dagdagan ng takot at panic yung mga makakabasa sa inyong report sapagkat you are giving a great disservice dun sa mga mabubuti at matatapang na babae at lalaki na nagbigay at tumulong sa Alcala sapagkat sila ay nagtatrabaho ng 24 oras o non-stop, round the clock for the past 4 days. They do not deserve this, sabi ni Mayor Antonio. Be responsible. Sabi niya, alam nyo, yung mga rescuers, yung mga tumutulong, kailangan din silang huminto pagdating sa gabi dahil mapanganib. Bakit? Unang-una hindi naman sila makakakita sa dilim. Tapos yung tubig ay umaakyat pa. Ang lakas pa ng water current. Unpredictable pa. Tapos marami pang mga punong kahoy nagkalat dun sa dagat o sa ilog. Pati mga debris swirling in the water. Meron pa mga electrical power lines along the way na maaaring maaksidente. Gabi, hindi mo makikita patay nga yung power So sabi ni Mayor Antonio, how could rescuers rescue if they themselves become victims? Paano makakatulong yan kung on the way to rescuing the victims, sila rin naging biktima? Or sabi niya, rescuers and the evacuees they tried to rescue may perish under these perilous circumstances at night. Yan ang problema. Kaya, sabi niya, ito daw, Rappler, yung mga postings ng Rappler, yung mga online news, made it appear, parang pinapakita na yung gobyerno late sa pagsasagawa ng mga relief operations. Ang katotohanan, sabi ni Mayor Antonio, it was the 4th day, pang-apat na araw na yung mga rescuers namin ay lumabas at tumutulong sa mga evacuees, dalhin sila dun sa safe na lugar. Kaya sabi niya sa Rappler, please do not make it appear in the caption that it is only now that rescue efforts are being launched. Yung Alcala Town, isang oras at kalahati from Tugigaraw. Samantala, hindi lamang po yung mayor ng Alcala ang nagrereklamo at pumunta sa social media para
ilabas ang kanilang mga disappointment over this bias reporting. Pati raw itong si host ng radyo, si Nick Nangit, ganun din. Pinahayag niya rin yung kanyang disapproval ng incomplete reports peddled by Rappler. Sabi niya, Rappler and that convicted criminal Reza, as well as some mainstream publications and media outlets, are nothing but purveyors of fake news. They are paid to hide or distort the truth. Teka muna, hindi naman, huwag munang sabihin convicted criminal. Hindi pa, ikaw naman. Medyo over ka naman dyan. Maria Reza na-convict pero may appeal pa eh. So hindi pa siya final convicted. Yun ang sinasabi natin kay VP Lenny. Pag medyo mali, i-correct mo kagad at sabihin mo, kakampi man yan, kalaban man yan. Anyway, ito po kasi si Rappler. Hindi ba nabida ko sa inyo? Itong si Maria Reza, ang pasimuno nitong yun daw extrajudicial killings natin dito sa bansa ay 27,000. At ito ang nakakuha ng mga foreign media. Iyon ang lumalabas hanggang ngayon, 27,000. Umakit pa nga sa 30. Pero ang katotohanan, less than, ang latest report natin, less than 6,000. 5,000 plus. At saka puro po ito, legitimate. Yung sinasabi mong extrajudicial killings, hindi alam ng gobyerno yun. Yun yung sila nagpapatayan dyan. Mga sindikato. Hindi po ba? Nung tinanong natin si Maria Reza noon, kaibigan natin to noon. Ewan ko ngayon kung kaibigan niya pa ako. Sabi ko, Maria, why did you report that there were 27,000 extrajudicial killings? Where did you get that fact? Alam mo yung sagot niya po sa akin? I was only repeating a report I read or issued by another newspaper. Jesus Maria Jose. Kita mo na ako, irresponsible ka. Kayo peddling false news. Anyway, magbe-break muna po tayo sandali. At iinom lang tayo ng water. Dry na naman yung ating throat. Balikan po natin. Okay. Sa totoo lang, sawa na tayo ng didiscuss dito kay BP Lenny, pero hindi maiwasan eh. Happy-happy ka naman, BP Lenny. But we have to touch on your activities as publicized by you. Kung hindi ka naman nagpapublicize, hindi naman namin malalaman. Anyway, ito namang inquirer. Ito yun. Ito yung mga kung baga merong sunog, nilalagyan pa ng gasolina. Kaya lalong naglalagablab yung apoy. Tingnan niyo itong report niya. Outside of the office of the VP, sa labas ng opisina ng Vice Presidente dyan sa Quezon City, yung mga sasakyan ay mahaba ang pila. Nagdadala ng donasyon para sa mga biktima ng mga bagyo. Pero ang kanyang title dun sa kanyang news article,
Robredo Relief Drive gets a boost after Duterte tirades. Anong gustong ipalabas nito? Kaya dumami daw yung mga nagdo-donate dahil binanatan daw ni Presidente Duterte si BP Leni ng kanyang televised address kung saan ay pinuna niya. Anong ibig sabihin ng pinalalabas itong sumulat sa inquiry? Pinalalabas niya na dahil doon sa ginawa ni Presidente, dumami ang donasyon ng mga gustong magbigay tulong. Kung baga, minimenos mo pa yung generosity nung nagbigay. Pinalalabas mo, kaya sila nagbigay dahil nagalit sila kay Presidente at kumampi kay BP Leni, kaya sila nagbigay ng mga donasyon. Kaya nagbigay ng donasyon yun, talagang sa puso nila, gusto nilang tumulong. Whether siya ay criticize ni Presidente o hindi, ay palagi nang pupunta yan at tutulong. Hindi po ba? Kaya yung sinabi ni BP Leni na overwhelmed by the generosity of our fellow Filipinos, iyon, tama yun. Generosity yun, yung spirit of generosity. And not because, as this writer of Inquirer wants to make it appear, na kaya lumaki yung donasyon ay dahil binanatan si BP Leni. Talaga kayo. Dumagdag daw ng 5 milyon. Di mabuti. Maganda nga yun. Okay yun. Ba't ang ayaw nga palagi natin? You're making it appear. Tapos doon pa sa artikulo mo, tingnan mo itong ginawa mo. Pati ako, isinama mo doon. Sabi niya, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo erroneously said that the Vice President used a cargo plane to distribute relief packs in the province. Hindi ko naman sinabi yun. Nag-komentaryo lang ako doon sa nabasa ko na sumakay siya ng eroplano. Iba yung sinabi ko na sumakay siya at iba naman yung nagkomentaryo ko, sumakay ka pala. Iba yun. Ang layo.